siya, nag-meditate. And talagang pinabantayan niya. Pero there was very special event dahil nung gabi na natulog yung mga sundalo, so nakalabas siya, si Siddhartha nakalabas. Then along the way, nagpakita si Mara, the goddess of desire. Sabi niya, huwag kang lalayas. Kasi ikaw na ang magiging hari sa buong mundo. Sabi niya, huwag kang lumayas. Pero, nanaig yung kanyang talagang kapustuhan na malaman niya bakit ang tao naghihirap at anong solusyon sa paghihirap. So eventually, napasama siya dun sa mga mystic, mga ascetic tawagin, yung totally they renounce all worldly possessions, lahat ng pleasure sa buhay, wala silang kinakain, mag-meditate lang siya, hanggang talagang payat-payat na si Siddhartha eh. Kasi kinakain lang niya, isang buti lang na bigas ang kinakain niya. Tapos, ang kinakain pa niya yung mga buto-buto sa siguro kamote, kung may kamote dun sa India nun, ganun kinakain lang niya. Tapos, konting tubig ang iniinom lang niya, pati iniinom lang niya. Hindi siya umiinom yung natural na Tapos, minsan, sabi dun sa librong nabasa mo, pag hinawakan daw niya, yung tiyan ni Siddhartha, umaabot na dito sa likod, natatouch na niya yung spinal dito. Ganun siya katindi, kapayat siya. Pero it did not, yung ascetic life niya, hindi did not lead to enlightenment. Walang enlightenment siya nakuha doon until such time na na-realize niya, ay, mamamatay ako dito. Walang mangyayari sa akin, hindi pa ako na-enlighten. Kasi payat na payat siya. Kumisan, nakatayo siya for several days, nakatayo lang siya, ganun siya. Pinahihirapan niya yung sarili niya, akala niya, by punishing his physical self, he will be able to attain enlightenment. Katulad ng mga nag-aaral dyan, tuwing si Mana Santa, gano'n. Nakikita natin na nagkaganon. Kasi akala nila, by flagellation, maano nila yung forgiveness, etc. Yung final siguro enlightenment yun. So hindi niya na yun. So eventually, sabi niya, dapat hindi ito. Kailangan maligo ako so that I can regain my health. Sabi niya, I can get some energy so I can continue searching for enlightenment. So naghanap siya ng batis, naligo siya doon. Then while he was taking a bath, may babae na bata, nakita siya. Kaya siguro naawa, dinalan siya ng bowl of porridge, lugaw, dala-dala sa kanya. Then sabi niya, this will lead me to where I want to go, so I must eat this to get energy. So, kinain niya yun. Pagkakain niya, naligay ka agad yung enlightenment. Sabi niya, I will be enlightened, sabi ni Siddhartha. Naghanap siya dun sa Bulgaria. Naghanap siya ng Bodhi tree. So, he sat under the Bodhi tree. Sabi niya, I will not leave this place until such time na I'll be able to gain enlightenment. Nung nag-meditate siya, he was meditating. Nagpakita na naman si Mara, the goddess of the temples of desire, the goddess of desire. Una, yung pinakitaan siya ng mga kung ano-ano mga demonyo, tapos eventually yung anak niya na mga ganda, siguro sayo-sayo. Pero hindi talaga yun yung totoong nakita niya, sa utak lang pumapasok ni Siddhartha. Ngayon, right there, after siguro several days, he gained finally the enlightenment. Anong na-realize ngayon ni Siddhartha, now being called Gautama, Sakyamuni? Anong sa enlightenment, simple lang eh. Pinaliwanag na-realize niya na life is actually suffering. Now, in-expound din si Rinzai Shonin ng laging pinaganda. Sabi rin si Rinzai Shonin, although it's happening, it can be transformed into medicine. We can use it for us to be able to triumph in life, and to emerge victorious. See, very powerful. So it's not even evil
life is not evil. But the reality, life is really a suffering. Kailangan lang talaga gamitin natin yung sinasabi ko ng consciousness natin para ma-realize na natin na although life is suffering, it's an opportunity na nandyan. That is our karma that we have to surmount, that we have to, it's a challenge. So, ganoon. Tapos, suffering, ano yung causes daw ng suffering? Sabi ni nung enlightenment ni Shakyamuni Buddha, suffering is caused by desire. Now, ganito. Sa Jesus, paano na tayo mabubuhay niya kung walang desire? How can we eat? How can we, raise kids kung walang desire sa anak natin, sa asawa natin? Okay. Desire is not the problem. Yung mga material things, it's not the problem. The wife, the husband, are not the problem. Yung mga kaibigan natin, nakaaway natin, hindi yun ang problema eh. Ang problema is the clinging of the desire. Doon sa mga perishable things, sa mga bagay na hindi permanente. Yun ang problema. When we cling too much, halimbawa, nakakita lang tayo ng tao. Hindi pa lang kinausap lang tayo, nagandahan tayo bigla, o nagwapuhan tayo minsan, no? Hindi naman, wala namang commitment, tumaandar na kaagad yung utak natin. Ay, ang tuloy. Meron ka ng ginagawang mga senaryo. Now, you tend to become manipulative already. We tend to be manipulative already. We manipulate everything in our thoughts sa utak natin. Wala namang commitment. Nakita mo lang, maganda. Nag-usap mo kayo, binulabas natin, meron ka na, uy, gusto niya ako. She loves me. He loves me. Type na type niya ako. Ngayon, the following day, nasa lubong mo, may kausap na iba. Now, ano matifil mo? You feel that. Why? Yung desire mo, may clinging na eh. May attachment na eh. Yung may attachment na. Pero kung walang attachment yun, you can enjoy her or his company. Walang problema doon. Ang problema lang yung attachment. So sinasabi sa enlightenment ni Shakyamuni Buddha, the cause of suffering is desire. Now, in its relation, desire is enlightenment. Very beautiful. Its relation is stating that desire is enlightenment. And kasi hindi naman problema yung now we will go back to the 8 minutes.